Makikita ang payapang isla ng Biliran, tahimik na dagat, malalawak na bundok, preskong hangin at mga taong namumuhay ng simple ngunit puno ng pagmamahal at tradisyon. Makikita ang batang Isidro at Elena. Masaya silang nagtatawanan at nagkwekwentuhan habang naghahabulan sa tabi ng dagat. Isidro, maaram ka ba kaanong importante anwi ka? Para magkasinabtanay. Dila ito, anwi ka kalaala haaton. Kay kung mawara ini, waga naliwat na waraan kasing-kasing hantawo. Kung amo man ito, dirak gusto mawara ini. Ako nang ipromise sa imuha. Lumipas ang ilang mga taon, nagkatuluyan sina Isidro at Elena. Nabiyayaan sila ng isang babaeng anak na ang pangalan ay Angel. Nay? Naing na natunig mo si Papang? Isidro, gusto daw kumontoy mo anak ha Manila, kay damo daw oportunidad kadto. Saan taman ito? Kung namo ko niya desisyon. Pero unsaon nala kung makalimtan niya, kung dinhiyati kang, nga usa siya kabiliranon. Nay, Pang, para magyapin niya iyo. Ayawad ka mo kabara kay mabalik man ako. Pag amping ato Jul ha, ayaw kami kalimtin ni mo papang. Tawagi kami muna na. Pag-amping dito ha, uli kung diri mo kaya. Oo, gad, Nay. Pag-amping lat ka mo ni Papang, ha? Adin akong giluto para mo, para may madara ka. Sige, Nay. Maka din ako. Sa paghahanap ng mas magandang kinabukasan, may mga bagay na naiiwan, mga salitang hindi na nasasanggit, at mga kwentong unti-unting nalilimutan. Joshua, behave ka sa school, ha? And speak properly. I know, you don't need to remind me. Hindi na po ako bata para i-remind you palagi. Karen, pakihanda nga yung baon ni Joshua. Narito na po, madam. Okay, take her. Hinihintay ka na ng papa mo. Lumaki si Joshua sa isang lungsod, may mga nagtataasang gusali, mga ingay ng sasakyan at modernong pamumuhay. Lumaki si Joshua na malayo sa kanyang ugat. Ang wikang minsang naging tibok ng kanyang ina ay naging tahimik na alaala na lang. Seryosohin mo yung mga paalala sa iyo ng mamo, Joshua. Huwag mo siyang bigyan ng sakit sa ulo. Sa hindi inaasahang pangyayari, nakatanggap si Joshua ng isang tawag sa kanyang lolo Isidro. Hello? Apo, umuwi ka na. May kailangan kang balikan. Isang mahalagang bagay. Hindi niya alam ang pagbabalik na iyon ang magpapabago sa kanyang buhay.
Hindi pa niya kabisado ang lugar, kaya naman ay nagtanong siya sa mamang driver kung saan ang lokasyon na binigay ng kanyang ina. Dong, sakay ka daw? Pwede po magtanong, saan po dito yung bahay ni Isidro? Ito nga po pala yung address. Tol Roman ito nga, ito nalahatod sa kanto. Opo, ya. Excuse me po. Pwede po magtanong kung malapit lang po yung bahay ni Isidro dito? Ano? Sus, ikaw, baga ka man bungol, nangutanahi akong hain ang balay ni Isidro. Oo, siya nga. Nagalong din, manday ni. Ano ka dong? Sus! Hubugan naman tayo, naghahatod naman tayo, kahit bayan kami pampusanin mo babaan ng asawa. Hala, yun o ato hiya. Wala, kagwapo lagi niya ma. Sakto ka te, gwapo dyan siya. Feel na po siya na. Kita labo di mo anak Giselle. Ginatakar na lat yung pagkakuan. Tao po. Oy dong, ikaw ba ton apo na Isidro? Opo. Sige dayon anay dong dayon. Imulolo adto may ginpalit pa. Kung gusto nimo himigda sa ka na lang adto igbaw ang siyahan nga kwarto ha. Hulta na lang imo lolo. Niabot na jud ka po sa katugay nga panahon. Ay, hello Polo. Finally, napit na po kita. Lagi akong kinukwento sa akin, Mami. Ano nga pulit yung sasabihin yung mahalagang bagay? Hindi ito kahon o pera, Apo. Ito ang kwento. Ang kwento ng ating wika at kultura. Halika, may papakilala ko sa'yo. What is this I'm feeling? I can't Siya si Elena, ang magtuturo sa'yo magsalita ng pusong biliran. I'm just not the same. I try to hide it. I try not to show it. It's crazy. How could it be? Nagkakilala at nagkukwentuhan sina Joshua at Elena sa tabing dagat. Iba ang pakiramdam, parang payapang-payapa ang paligid. And I'm falling in love. I finally know how it feels. When you said hello, I looked in your eyes. Suddenly, I felt good inside. Is this really happening? Or am I just dreaming? I guess it's true. I can't believe I'm falling for you. Naging malapit sila sa isa't isa. Tinuruan ni Elena si Joshua ng mga salita at kultura ng biliran. Habang tumatagal ay napagtanto ni Joshua na sa maikling panahon nilang pagsasama na pamahal siya kay Elena. How it feels. So this is love. Dito sa atin Joshua, hindi lang tayo nagsasabi ng kumusta ka. Sinasabi natin kumusta ang imong adlaw. Dahil inaalala natin, hindi lang ikaw,
kundi ang buong buhay mo. Ang lalim pala. Akala ko, ordinaryong salita lang. Ang wika natin ay puno ng respeto. Ang kultura natin ay puno ng pagmamahal. Tingnan mo ang paligid, ang dagat, ang bundok, lahat yan ay may kwento. Pero natatakot ako Bakit ka natatakot? dahil parang unti-unti nang nalilimutan. Parang ako, unti-unti nang nabubura sa alaala. Lagi mong tatandaan na lahat ng tao ay namamatay. Ngunit ang kanyang pamana ay walang hanggan. At huwag mo sanang kalimutan, ang pangalan ko ay Elena. At ako ay isang biliranin. Dalhin mo sana ang aking mga alaala at gawin mong handuman sa mahabang panahon. Lolo, bakit po kayo umiiyak? At sino po yung nasa litratong hawak niyo? Nasaan po si Elena? Apo, makinig ka mabuti. May kailangan akong sabihin sa iyo. Nasaan siya? Sasabihin ko sa kanya na mahal ko siya. Na naiintindihan ko ng kultura natin dahil sa kanya. Apo, si Elena, ang lola mo. Namatay siya 20 taon na ang nakararaan. Isidro, kung maabot man ang adlaw, makalimutan na nila kunhin o hira. Ayaw pagyakan yung sugat ito. Ay mabalik unta. Bisan-unsa lang sa ilaha. Aron mahigog maotro sa atong wika. Himo agahan lumanan ang akong alaala. Ihigugmati ka, Elena. Salamat la. Kay imo akong ginsalbar ang paglimot ko han kaugalingon ko na lahi. An imo gintudlo dadadon ko. Maskin diin ako kumadto. Han kultura han biliran ipaghahambog ko. Diri la ini hanon ahona nala. Amo na inin akong magiging kinabuhi. Dali, mga bata. 1, 2, 3. Ay, mali. 1, 2, 3. Balik konta. Mahal, tama na muna yan. May dala kong tubig, uminom ka muna. Ang handuman ay hindi lang alaala, ito ay binhi. At nang itinanim ni Joshua sa puso ng sarili niyang pamilya, ito ay namunga. Sa biliran kung saan siya isinilang muli, hindi lang sa katawan, kundi sa kaluluwa. Ang wika ay kaluluwa ng isang lahi. Kapag nawala ito, nawala na rin ang ating pagkatao. Ang wika, dili la dila, kundi kasing-kasing. Ug ang gugma, amuan pinakusgan nga handuman.